Bigla na lang ako nagising sa kakaibang mundo, kaya naglakbay ako sa kung saan man ako makarating. At sa di kalayuan, nakita ko sila Dens at si OG Noob. Ang sabi nila, ang dahilan daw ay ang pagbagsak ng malalaking bulalakaw, kaya nasira ang dating mundo at dito kami napunta. Kamusta mga tol? Tayo nagbabalik na naman sa panibagong video. At sa video na to, ang pinaka number 1 goal natin ay maghanap ng mga bagay-bagay katulad ng mga resources na iron para makagawa tayo ng mga tools at armor. Syempre, kung magkakaroon ng pagkakataon, makakagawa na rin tayo ng starter base. Kaya tara na, simulan na natin. Sukunin lang natin dito yung bed nila kasi kulang pa. Ay, ang dami ko na palang wool. Pero sige, kunin pa rin natin yan kasi magnanakaw tayo dito. Then dapat kasi ang sabi ni Norbs ni Dens, dapat daw malayo sa spawn point. Medyo malapit-lapit pa to, kaya kailangan natin maglakbay ng medyo malayo para hindi sisikip dun sa pinaka spawn point namin. Feel ko naman medyo enough na yung meron tayo ditong pagkain para makapag-start tayo maghanap ng mga iron or mga coal. Kaya ayun pero dalawa lang yan, so useless din. Ito meron pang cow. Ang gawin na lang siguro natin is kumuha ng maraming puno just in case kailanganin natin, at least meron na tayo. Kailangan natin magpalakas ngayon para kung sakaling may kalaban dito sa panibagong mundo, hindi agad-agad tayo mamamatay. At ang pinaka-goal natin ngayon na ibinigay sa amin at inutos sa amin ni Dens hanapin ang mga ibang members ng dating mundo na kalayaan. Ito, ewan ko kung ito na ba yung panibagong mundo ng kalayaan or kung may nag-utos pa para bumagsak ang bulalakaw, pero wala akong maalala kung ano ang pinakanangyari. Kaya ang gagawin ko na lang ngayon is magpalakas, gumawa ng mga resources, gumawa ng diamond pickaxe, gumawa ng starter base para safe na tayo kung sakaling maggabi. Kunin na rin natin tong mga sugar cane para makagawa tayo ng enchantment table para mas mapalakas natin yung mga tools natin, diba? Ngayon, naghahanap ako ng mga cave, kaso parang wala akong makita dito sa part na to. Nagugutom na lang ako lahat, so maglakbay pa rin tayo patungo sa di kalayuan. Actually, kailangan natin sa malayo pala kasi 5,000 blocks away from spawn daw. Kaya tara, malayo ang lakbayan to. Pero sana makakita na tayo ng cave habang naglalakbay para may iron na tayo ng panimula, diba? Mas maganda yun. Yun lang. Dagat na siya. So, mag-change tayo ng direction. May ship ulit. Food. Uy, ubos na food natin. Okay. May manok pa tayo. Okay. Yes, sir. Ala. Sana naman yung mapuntahan natin is wala pang tao or wala pang nakatira dun. Kasi ang bali-balita ko, nandito lang din yung ibang members, hindi pa lang natin sila nakikita. Uy, basta lahat na makita nating sugarcane, kukunin natin yan. Kasi kailangan natin yan sa paper panggawa ng mga libro. Ang libro naman is makakagawa siya ng enchantment table, tsaka ng mga bookshelf para gumanda yung enchant na mabibigay niya. Ayun. Kaso mukhang maliit lang yung cave na to. Oo nga, maliit lang. Tsaka yung mga copper. Ay, may bago ba sa mga copper? Sa pagkakalam ko meron eh. Sige re. Kunin natin to. Makukuha ba to? Nice. Kasi ang balita ko sa mundo na to, itong panibagong mundo is may silbi na tong mga copper. Kaya subukan natin kung ano ba yung mga silbi na o mga bago ng use. Hanap pa rin tayo ng mga cave. Ito another cave boss. Kaso wala pa rin. Kunin na natin to. Wala na, yun lang yun. Tara't balik na. Ano ba yan? Yan. Asan kaya yung magandang pwesto na pwede nating mapuntahan? Sana hindi tayo bumalik kasi parang bumalik lang tayo. Teka lang mga boss. Yun. Ang gagamit natin yan para sa mga pang fuel natin. Kunin natin tong mga kaya nating makuha. Yun. Uy, may iron pala dito. Kunin na rin natin. Kahit tinatamad na akong kunin yan. Kasi ang layo eh. Sana naman marami. Oops, dalawa.
Dalawa, tatlo. Yun lang yun. Kapaka-konti. Uy! 4. Kunin na rin natin itong mga para may pang search din tayo. Yun, pwede na tayong tumaas ngayon. May mga dirt pa naman ako. Aray ko, maglakbay ulit tayo. Uy, may kakaibang may creeper, boss. Huwag kang sasabog, masama yan. Ang mga butas, mga cave yung mga kailangan natin talaga. Kasi, ewan, kasi may mga iron dyan. Buti pa to may armor, no? Yan ang sinasabi ko sa mundo na to. Malalakas ang kalaban. Pero mas malakas pa rin ako. Damn, son. Pwede nating suotin yan, yung helmet. O diba, ang ganda. Nung naglalakbay nga ako is nakita ko itong napakalaking cave. At ngayon ko lang napansin na mayroon yung palang mga spruce dyan, no? Which is yung lagi natin ginagamit pag nagbe-build. Kaya isi-save natin yung coordinates na yan para kung sakaling hindi makikita ng ibang kalayaan members, edi tayo yung makakauna dyan, diba? And kuha tayo ng konti nito kasi i-replant na lang natin. Kailangan natin ng sapling nila. Hintayin na lang natin mahulog yung mga sapling. Tsaka gawa na rin tayo ng pangluto kasi gutom na ako. Meron naman tayong coal tsaka pagkain. So, why not, diba? We can do that para mas mabilis kasi smoker yan. Then, put tayo yan. Hintayin na lang natin na maluto yan. Itapon na lang din natin yung mga useless na gamit ulit. Ang dami na natin nakuhang hindi naman talaga kailangan. At natapos na nga nating iluto yung pork chop. So, pwede na natin ulit sirain para makapaglakbay na tayo sa ating patutunguhan. Babalikan ko na lang kayo pag may nakita na akong magandang lugar. Ngayon nakakita na ako ng pwesto na may kakaibang manok. Kaya siguro saan ko kaya gagawin yung bahay? Baka dito na lang rin sa gitna. So, yeah. Dahil wala pa akong teams na gagawin, kung ano na lang yung available dito sa gilid, yun na lang yung gagawin nating panggawa ng bahay. Magitanim na rin ako ng mga birch saka ng mga spruce just in case kailangan natin. Tatanim ko muna itong mga birch tree. Dito na lang. Saka itong mga spruce. Pinulang pa ako ng isa para makagawa ng apatan na magre-restart ata yung server. Anyways, hintayin na lang natin silang lumaki. Dahil ang tagal tumumo ng mga birch, gawa muna tayo ng mga chest para ma-store natin yung mga gamit natin. Ay, pinulang ngayon. Kasi marami-rami na rin tayong gamit dito. Ayusin muna natin. Then, tutuin natin yung mga to. Yan. Para may pagkain tayo. Then, pwede rin na rin tayong gather na ibang gamit, ibang mga logs. Saka gawa na rin tayo ng bagong axe, hindi pickaxe. Axe tsaka sword din, sumakto. Yan, para pag pag nasira na, automatic na siyang may bago ng gamit. So, ang pinakakailangan ng lahat, mga puno. Sana mag-drop siya ng maraming oak wood para naman may tanim pa tayo. Yun, meron pa dito. Marami pa palang mga dito. Oak wood. Akala ko puro jungle. Nakaiba yung manok. Hanap na tayo ng ibang mga oak. Bakit puro ganyan yung puno dito? Ang hirap pa naman yun. Ang hirap pitasin. Surreal. Kunin natin lahat ng abot natin. Yan, okay na yan. Hanap tayo ng mga sapling na tumumo. Ay, pang tubo. Okay na siguro ito. Tanim na lang natin. I-replant natin. Lagay natin yan dyan. Yan. Hintayin na lang natin tumubo. Dahil ang tagal kong makatubo nung mga oak woods, oak log, maglalakbay na lang tayo para makakita. Kasi grabe ang hirap, ang tagal pala talaga magpatubo ng mga puno dito. Kasi kakaibang mundo. Kaya hanap tayo. Feel ko meron pa naman katulad nito. Pero kailangan natin yung maliliit lang tulad nito. Nakakalito kasi halos magkaparesan lang itsura yung jungle tsaka yung oak. Eto.
Octo jungle siya. Puro na jungle. Logi. Ayun, sa kabila oh. Ang daming oak tsaka birch. At pala dito na lang tayo pumunta no? Pero okay lang Para diniretso na lang natin tong parte na to. Pero okay lang. Pwede naman natin na connecta yung base natin dito, diba? Para mas malaki yung base natin. Pagabi na naman. Ano ba yan? Kuha lang siguro tayo muna ng mga 2 stack. Tapos okay na yun. At nag-corrupt na naman yung file nung ginagawa ko to. Kaya ang gagawin natin, ewan ko, itutur ko na lang kayo sa bahay. Ayan. O diba? Ang sikip ng bahay. I think pwede naman natin itong designan, diba? I-designan na lang natin sila. Then, ayusin natin yung mga pangit na pagkakalagay. Pwede natin yan. And then, lagyan natin dito ng, kung makikita nyo sa mga previous video ko, sa mga builds ko, ang ginagawa ko talagang, pinakaginagawa kong puno, ang pinakaginagawa kong bintana is ganito talaga, yung mga fences, kapag medieval theme yung base ko, yan talaga yung pinakagamit ko. So, ito, dalawa, then dalawa rin to. Pintana malapit sa pinto. Ewan ko kung bawal yan. Pero yan, para naman merong hangin na matatanggap yung mga nasa loob. O, diba? Tumiwanag ng konti. Then, ewan ko, ayusin siguro natin to kasi magiging attic to. Takpan na lang natin. Kasi nakulangan na naman tayo eh. So, harvestin na lang natin itong mga to. Yan. Pwede na natin ulit ituloy yung design ng bahay. Yan. So, siguro sisirain ko yung part na to. Kasi, ipang de-design ko nga. Yan. Igaganyan natin. Dito natin ilalagay yung mga panandaliang chest room natin. So, pag hindi tayo, diba? Meron kang maliit na bahay dyan. Pagpunta mo sa taas, dito tayo. Ewan ko anong pwedeng gawin dyan. Pero, gagawin na lang natin siyang chest room. Yan, diba? Ganda. Saka dito, mas spacious siya, no? So, pwede natin kunin tong bed natin. Saka itong lutuan and crafting table. Then, ilipat natin siya dito. Ito, para pagpunta pa lang dito, pwede nang matulog. Ayan, di ba? Tawag nito. Pwede pa pala natin tong ayusin. Tapos, lagyan natin ang mga oak planks. Then, balik lang natin yan. Then, voila. Ang ganda na ng bahay, diba? Then, pwede natin i-place ulit tong mga to. Then, pwede tayong gumawa ng chest, diba? Teka, sasakto pa ba? Yun. Pwede natin kunin to. Tapos, tayo sa taas. Maglagay tayo dito ng chest. Yan. Diyan natin ilalagay mga importante na bagay. Mga importanteng hindi masyadong importante na bagay. Then, kunin lang natin ulit yung mga gamit dito para hindi sila mag-despawn. Then, punta tayo dito. Para dyan. Yun na lamang para sa video na to. Wala siya masyadong kwenta kasi halos lahat ng recording ko is nag-corrupt. So, hindi na nyo nakita yung paano ko ginawa itong bahay na to. Pero, nakita nyo naman kung paano ko siya ni-record. Paano ko siya dinesignan. So, bawi na lang ako next episode. So, paalam mga bossing. Kamusta ang buhay-buhay?